Kung tapos na kayo, bakit parang hindi ka pa rin niya kayang bitawan? Bakit kahit binlock ka niya, in-unfollow ka niya, o hindi ka na niya kinakausap, nakikita mo pa rin ang mga palatandaang sinusubaybayan ka niya ng palihim? At ang mas mahalagang tanong, kung matagal na siyang wala, bakit pa rin mahalaga sa kanya ang galaw mo? Kamusta, kapatid? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na nakakalito, nakakainis, minsan nakakatuwa, pero kadalasan, masakit. Bakit patuloy ka pa rin niyang pinapanood, kahit ex mo na siya? Hindi ka niya kinakausap, hindi ka niya tinatag, hindi ka niya binibalikan. Pero ramdam mo, may mata sa bawat post mo. May presensya sa bawat galaw mo. May interes pa rin siya sa buhay mo. At bago ko sabihin ang mga dahilan, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung wala na siya sa buhay ko, bakit nandito pa rin siya sa paligid ko? Kasi kapatid, sa mundong ito, hindi lahat ng koneksyon ay natatapos sa breakup. Minsan, mas matindi ang tahimik, palihim, at malayong panunood, kaysa sa mismong relasyon. Kaya ngayon, ibubunyag ko ang 7 pinakamatitinding dahilan kung bakit patuloy kang minamanmanan ng ex mo. At sa huli ng video, sasabihin ko ang isang katotohanan na dapat mong tandaan para hindi ka na muling maunahan ng emosyon. Simulan na natin. Reason 1, kaya kanya pinapanood kasi may natitira pa sa kanyang emosyon. Unahin natin ang pinakasimple pero pinakatotoo. May nararamdaman pa siya, hindi man love, hindi man relationship level, pero may natitira, may hindi pa niya kayang bitawan. Ang mga babaeng wala ng pake, hindi na nag-i-effort mag-stalk. Hindi sila nag-check ng stories. Hindi sila nagse-search ng pangalan mo. Hindi sila curious sa bago mong ginagawa. Pero kapag may natitira pang emosyon, tinitingnan nila kung masaya ka na, kung may bago ka na, kung umaangat ka, kung nagbabago ka, kung naghihintay ka pa. And here's the truth. People don't watch what they don't care about. Kung nanunood pa rin siya, ibig sabihin, may hindi pa siya tapos. Reason 2, pinapanood ka niya para iconfirm ang narrative na gusto niyang paniwalaan, ang isang malaking dahilan kung bakit nagmamasid ang ex ay ito. Hinahanap niya kung tama ba ang desisyon niya. Kapag iniwan ka niya, kapag nasaktan ka niya, o kapag siya ang naging dahilan ng paghihiwalay. Natural lang na magtatanong siya sa sarili niya. Tama ba ang ginawa ko? Mas okay ba ako ngayon? Mas okay ba siya nung nasa akin pa? Kaya kanya tinitingnan. Gusto niyang i-confirm kung nagmumukha ka bang miserable, mukha ka bang umaasa pa, o baka naman, mas umaangat ka nang wala siya. At tandaan mo, the better you become, the more she watches. The happier you look, the more curious she gets. Kasi deep inside, gusto niyang mapatunayan na tama ang mga sinabi niya sa sarili nang umalis siya. Pero kung umaangat ka, nasasaktan ang narrative niya. Reason 3, pinapanood ka niya dahil ayaw niyang maunahan ng balita tungkol sa iyo. May mga babae na hindi love ang dahilan. Hindi guilt, hindi insecurity, kundi curiosity at ego. Kapag naging bahagi ka ng buhay niya ng matagal, kahit tapos na kayo, ayaw niyang may biglang balita tungkol sa iyo na hindi niya nalaman. Ayaw niyang mabalitaan na may bago ka na, mas maganda pa sa kanya, mas masaya ka na, mas successful ka na, mas confident ka na, mas healthy ka na, mas kalmado at mas matured ka na. Ayaw niyang may surprise, gusto niyang updated pa rin. Ito ang hindi niya sasabihin. Ayaw niyang lamangan siya ng improvement mo. Kasi kung tumaas ka, iisipin niya, paanong nagawa niya yun, nang wala ako? Reason 4, pinapanood ka niya dahil guilty siya sa naging ugali niya. Kapag ang breakup ay dahil sa pagkakamali niya, cheating, lying, gaslighting, o toxicity, mas malaki ang chance na minamanmanan ka niya ng palihim. Bakit? Kasi guilt creates attachment. Yung kaba sa dibdib. Yung tanong na, okay pa kaya siya? Nasira ko ba siya? Naapektuhan ba siya ng ginawa ko? At minsan, watching you from a distance, feels like a silent apology she'll never say. Hindi niya kayang humingi ng tawad. Hindi niya kayang harapin ang sarili. Hindi niya kayang aminin. Pero kaya niyang manood. At yun ang paraan niya para kumalma ang konsensya niya.
Reason 5, pinapanood ka niya para sa kanyang ego. This is harsh but true. Your ex watches you because she wants to know if she still affects you. Kung nagpo-post ka ba ng lungkot? Kung parang broken ka pa? Kung nagpo-post ka ng quotes na halatang tungkol sa kanya? Para sa kanya, validation yun. Ego boost yun. Kahit wala na kayo, gusto pa rin niyang maramdaman na may impact pa rin ako. May power pa rin ako. Ako pa rin ang dahilan ng mga posts niya. Pero eto ang nakakatuwa. Kapag tahimik ka, kapag masaya ka, kapag wala kang patama, kapag hindi ka nagpo-post ng paghihintay, mas lalo siyang nagiging curious. Mas marami siyang tinitingnan. Mas madalas kanyang chini-check. Reason 6, pinapanood ka niya para makita kung failure ba o success ang decision niya na umiwas. Breakups are decisions. At bawat decision, may takot sa likod niyan. Takot na mali, takot na masaktan, takot na may pagsisisihan. Kaya siya nanunood. Hinahanap niya kung mas magiging masaya ba ako kung hindi ko siya iniwan. Mabubuo pa ba ako kung bumalik ako? Mas okay ba siya nung ako pa? She watches to evaluate her own choice. This is the truth. Kapag mas nagiging successful ka, mas gusto niyang manood. Kasi tinitingnan niya kung bakit hindi niya nagawa yun nung kami pa? Ako ba ang nag-clip ng wings niya? Mas okay ba talaga siya ngayon? Bakit? Reason 7, pinapanood ka niya dahil may part ng katawan at isip niya na hindi pa nakakmove on. Pinakamalalim, pinakatotoo, pinakaayaw niyang aminin. Hindi pa siya fully over you. Hindi niya kailangang mahal ka pa. Hindi niya kailangang gusto ka pang balikan. Pero may bahagi sa puso niya na may attachment pa rin. Yung connection ninyo, yung memories, yung laruan ng isip, yung what if, yung comfort. Hindi pa niya kayang I let go completely. Kaya kahit hindi siya bumabalik, kahit hindi siya nagme-message, kahit hindi siya nagpapakita, nakasilip pa rin siya, nakikinig pa rin siya, nagbabantay pa rin siya. Ang katahimikan niya ay hindi ibig sabihin na wala na siya. Minsan, ang pinakanakakapit ay yung pinakatahimik. Kapatid, ngayon alam mo na. If she's still watching you secretly, it means you mattered. Pero tandaan mo, a man's power is not measured by who watches him, but by how he lives, even when no one is watching. Ang Stoicism ay nagtuturo ng isang napakasimple pero napakalakas na prinsipyo. Your value is not determined by external validation. Hindi dahil nanonood siya, pinipilit kang ibalik sa buhay niya. Hindi dahil curious siya, may obligation kang magbukas ng pinto. Hindi dahil nagmamasid siya, magtatali ka ulit sa nakaraan. Kapatid, her eyes on you not mean she deserves you again. Hayaan mo siyang manood. Hayaan mo siyang ma-curious. Hayaan mo siyang magtanong. Basta ikaw, magpatuloy, lumago, umakyat, magpalakas, magpakatatag. Dahil ang lalaking hindi nagsasara ng sugat, ay hindi makakabuo ng mas magandang buhay. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa kapatid mong nangangailangan nito. At tandaan mo, you don't need her attention, but you do need your own respect. Ingat ka, kapatid.